Pasalamatan natin ang Panginoon. Purihin si Yahweh El Shaddai. Purihin ang Diyos na buhay. Sama-sama tayo magnilay ng mga salita ng Diyos na hanguin natin mula sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanatang 17, talatang 6 hanggang 5 hanggang sa mga sumusunod. Luke chapter 17, verses 5 up to the following. Ang may pandinig ay makinig. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Tumugon ng Panginoon, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikumorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat at tatalima sa inyo. Mga kapatid, kung minamahal ang magandang balita ng Panginoon, Panginoong Jesucristo, langit ang aking nadarama. Amen. Praise the Lord. ang pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ito ang kagalakan ko, ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo'y maihahambing. Ang nais ko'y iyong hinggil. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Habang sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Habang sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Hallelujah. Kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, umupo na tayong lahat. Hindi pa sasayan nyo ah. Isang mapagpala, mabiyaya at punong-pugno ng pag-asang Happy New Year, Jubilee Year sa ating lahat. So sa lahat ng mga nanonood sa live ngayon, naway sapiting kayo ng pagpapala ng Panginoon sa araw na ito. Tayong lahat ay sama-samang magnilay muli ng salita ng Diyos. So kanina, ipinagdiwang natin ang pista ng Santo Niño sa ating parokya. At lahat ng hindi maingay habang ako'y nagsasalita, tiyak yun uuwing pinagpala ng Panginoon. Isigaw niyo ang salitang, Lord, increase our faith. Sigaw pa, malakas. Bakit hinihingi natin na palakasin, patatagin ang ating pananampalataya? Mahina ba? Mahina ba? Ang pananampalatayang hinihingi sa Panginoon ay isang pananampalatayang hindi natitinag. Na kahit anong pagsubok ang dumating sa buhay, kayang mapagtagumpayan sapagkat ang pananalig ay nakasandal sa isang pader na hindi magigiba.
Kapag si Kristo ang pundasyon ng ating pananampalataya, pananalig at pag-asa, kailan may hindi tayo mabibigo, kailan may hindi magigiba, at kailan may hindi kayang igupo ng anumang bagay at pangyayari sa buhay. Ang mga alagad, hiningi nila sa Panginoon, sabi, Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig. In English, Lord, increase our faith. Bakit kaya sinabi ito ng mga apostol sa Panginoon? At humingi sila ng dagdag na pananalig. Sapagkat bawat isang tao na nabubuhay sa mundo ay mayroong shakable faith. Konting problema, sumusuko sa buhay. Konting problema, bumibigay. Konting problema, kumakapit sa patalim. And worse, nagpapakamatay. Subalit, ang pananampalatayang matibay na kailan may hindi kayang ugain ang anumang problema sa buhay ay pananampalatayang umaasa sa Diyos. Kapag ang Diyos ang ating kalasag, anumang mangyari sa araw-araw, alam nating tutulungan tayo ng Panginoon. Kapag ang Panginoon ang ating sandigan, taon man dumaan ang problema mo na hanggang ngayon ay dumadaan ka pa rin, alam mong may araw na tatapusin ito ng Diyos. May araw ng graduation day. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, humingi kayo at kayo ay bibigyan. Nang magpakita po ang mahal na Birheng Maria ng Medalya Milagrosa sa Rue de Vac sa Paris, France, sinabi niya noon, maraming biyaya ang maaring dumaan sa aking mga kamay na kailangan lamang ninyong hingin. Kaya ang biyaya ay hinihingi sa Diyos. Humingi at kayo ay bibigyan. Pangako ito ng Panginoon. So lahat ng hihingi, may ibibigay ang Diyos. Amen? Subalit yung hindi humihingi, depende na lang sa Lord yon kung anong ipagkakaloob sa atin. Pero ang turo niya, ask and you shall receive. Amen? Sa ating pong mga Pilipino, dalawa po ang malaking selebrasyong ipinagdiriwang sa buwan ng Enero. At ito ang pista ng Poong Nazareno at pista ng Santo Niño. Ang pista ng Nazareno o traslasyon ay pagpapakita ng ating malaking debosyon sa Poong Jesus Nazareno na alam natin na anuman ang pangyayari sa buhay tulad ni Jesus na nagpapasa ng krus, mapagtatagumpayan natin ang lahat ng bagay sapagkat siya ang unang nagpasan at umibig sa atin. Sa pista naman ng Santo Niño, isineselebrate natin ito hindi lamang dahil sa mga bata o nais nating bigyan ang mga bata ng kaligayahan. We celebrate the Feast of Santo Niño because we are celebrating the birth of Christianity in the Philippines. Ito po ang binyag ng pagiging Kristiyano ng mga Pilipino na nagsimula sa Cebu. Amen? At nang ipagkaloob ang Senyor Santo Niño kay Rahaw Humabon at Reyna Juana, ito ang hudyat na tayo ay tumatanggap kay Kristo na ating Panginoon at sa kanyang relihiyon. Pero kung lahat tayo ay hindi nabautismohan ng pagiging Kristiyano, alam na ninyo kung anong relihiyon natin ngayon. Amen? Kaya nga, pag kayo ay nagsasayaw dun sa Santo Niño, sumisigaw kayo ng Pitsenyor. Ang iba sigaw lang ng sigaw ng Pitsenyor, pero hindi alam kung anong kahulugan nito. Ano ba ibig sabihin ng Pitsenyor? Pakiayos nga yung mic ko, nahihirapan ako magsalita. Parang wala akong nadidinig dito, parang lahat doon. Ha? Ano ibig sabihin ng Pitsenyor? Sige, sigaw ka ng sigaw. Pitsenyor! Di mo pala sinisigaw mo. Ano kaya yon? Ha? Ito ay salitang Cebuano. Ibig sabihin, sampit sa Senyor. Di ba tinuro ko na sa inyo last year yan? Sampit sa Senyor. Ano ibig sabihin? To call to God, to talk to God, to raise to God our prayers. Isampit sa Senyor. Kaya huwag kayo sigaw ng sigaw, ha? Misa sigaw kayo na sigaw doon, si Pitsenyor, di mo pala alam ibig sabihin.
Dapat alam ninyo. Ibig sabihin, ito ay pananambitan natin sa hari. Kaya nga, si Kristo ay prinsipeng nakadamit sa Santo Niño. Kung mapapansin niyo, ang Santo Niño ay isang prinsipe. Na paglaki ng prinsipe, hari. Di ba? So, He is the King of Kings and the Lord of Lords. Kaya sinasabing pit Senyor, isang pit sa Senyor, iparating sa Senyor, sa Diyos ang ating mga hinihingi. Iparating ito sa hari. At alam po ninyo, ang pagkasilang ng Kristyanismo sa ating bansa, ito po ay pananalig na regalo ng Diyos. Ito ay isang malaking pananampalataya na binigay sa atin ni Yahweh El Shaddai. At ang pundasyon po ng pananampalatayang Kristiyano natin ay nakaugat sa kagandahang loob ng Diyos. Amen? Wala nang kumikibo Mukhang nakatulog na, palibasa maaga nagsigising. Ha? Ngayon, paano tayo nagkakaroon ng malaking pananalig sa Diyos? Brothers and sisters, ang gawain po ni Yahweh El Shaddai ay patunay sa buong mundo ng kagandahang loob ng Diyos. Ito ay patunay na mga himala at mga pagpapalang ibinubuhos ng Diyos sa mga taong umaasa at nananalig sa Kanya. Kaya nga po, ang Diyos ay gumagamit ng iba't ibang bagay, iba't ibang pangyayari sa ating buhay araw-araw upang tayo ay manalig at maniwala sa Kanya. This is the reason why our Lord Jesus Christ performs a lot of miracles para ang tao manalig, para ang tao maniwala. Sapagkat ang tao ay mahilig sa pruweba. Malibang tayo ay may makitang pruweba, hindi tayo maniniwala sa sinasabi ng salita ng Diyos. Pero pag may nangyari na sa buhay mo na kakaiba, at ito'y extraordinary gift and miracle from God, kapatid ko kay Kristo, ang pananalig natin sa Diyos sobra-sobrang kapit. Amen? Sino dito ang dahil sa may hiningi siya sa Diyos na ipinagkaloob, hindi na niya iniwan ng Diyos? Taas nga kamay. Yan, very good. Ngayon, bakit hindi natin iniwan ang Diyos? Because we become witness to the goodness of God. Naging mga saksi tayo. Saksing tunay hindi saksing sinungaling. Naging saksing tunay sa kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. At dahil dyan, natuto tayong sumamba sa Diyos. Natuto tayong maglaan ng maraming panahon upang sambahin at mahalin ang Diyos. Brothers and sisters, the expression, the ultimate expression of faith is worship. Kapag tayo ay sumasamba sa Diyos, ito ang pinakamataas na pagpapakilala ng ating pananalig at paniniwala sa Kanya. This is the highest form of faith, to worship God. Brother Ron, paano yon? May mga tao naman na nagduda na siya'y tutulungan ng Diyos. Minsan dumating tayo sa ganyan. Ang tagal mong hinihingi, hindi dumadating. Ang tagal mo pine-prayer request, hindi mo tinatanggap. Maraming tao tumitigil kasi hindi nakakatanggap. Hindi na-answered prayer. Napakaraming tao nawawala ng pagtitiwala, nawawala ng kumpiyansa, at yung iba ngayon wala na rin dito. Kasi sabi, tagal ko nang hinihingi, wala naman. Ay doon na lamang ako hihingi sa iba, baka ipagkaloob. Merong halong pagdududa. Ang tanong ko ito, kawalan ba ng pananalig ang pagdududa? Ha? Kawalan ba ng pananalig ang pagdududa? Okay. The first step to faith is doubt. Ang unang hagdan na aakyatin natin upang tayo ay magkaroon ng ganap na pananalig ay ang pagdududa. So doubt is not an absence of faith. Doubt is a step
for a higher faith. Kung hindi ka nagduda sa isang bagay, at ngayon may nakita kang kapanipaniwala, paniniwalaan mo ba? Hindi. Pero dahil may nakita ka na may miracle, you believe. Kaya nga po ang gawain ni El Shaddai, ang tawag ng ating punong lingkod dito ay, gawain of miracles are forever. Kasi ang miracle dito, tuloy-tuloy, bumubuhos. Kaya ang pagdududa ay isang oportunidad na binubuksan ng Diyos sa buhay ng tao upang maniwala tayo sa Kanya. Ang pagdududa ay isang oportunidad na ipinagkakaloob ng Diyos at hinahayaang maranasan natin upang ma-assess natin ang ating relationship sa Kanya. So may tatlong katotohanan po, brothers and sisters, kung ano ang pananalig sa Diyos na sinasabi kong isang regalo ng Diyos. Tatlo lamang ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Una, hinihingi ng pananalig na kilalanin at sundin natin ang Diyos at tanggapin natin siya. Hinihingi, dinidemand ng faith na kilalanin ang Diyos. So, acknowledging the power of God. Kapag in-acknowledge mo na may magagawa ang Diyos, may magagawa talaga siya. Kapag sa gitna ng mga pagsubok, tinanggap mo't sinabi mo sa sarili mo na malalampasan ko to sa tulong ng Diyos, malalampasan mo nga. Kasi ang Diyos walang binibigo. At hindi lamang yon. Sa bawat pagsubok, sa bawat tiisin, sa bawat paglalakbay sa buhay, nagpaparana sa atin ang kapangyarihan ng Panginoon. Nagpapakita siya sa atin. Nagpaparamdam. Kanino unang nagpaparamdam ang Diyos? Question. Lalakad tayo. Balik tayo sa piyesta ng Epipanya. Ano ba yung Epipany? Ang pagpapakita ng Diyos. Nagpakita siya. Pero sa sabsaban pa lang, may una siyang pinagpakitaan. Sino ito? Yung mga pinakamabababang klase ng tao. Yung pinakamababahong klase ng tao. Na mga amoy hayop. Kaya pag amoy hayop ka, may chance ka. Amoy katabi niyo. Malahayop ba yung amoy niyan? So, pinakamabababang klase ng tao. From there, makakakuha tayo ng idea. Nagpapamalas, nagpapakilala, nagpaparanas ang Diyos sa mga taong may mabababang kalooban. Hindi mo mararanasan ang kagandahang loob ng Diyos at ang pagpaparanas niya kung ang kalooban mo ay mataas. Kasi iisipin mo na lahat ng nangyayari sa buhay mo ay dahil kagagawan mo. Dahil sa sarili mong kalooban, dahil sa sarili mong talino, kaya lahat nagagawa mo at nagiging successful ka. Pero kung tatanggapin mo sa sarili mo na ang trabaho kong ito, ang talino kong ito, ang pinag-aralan kong ito, ang kagandahan kong ito, galing sa Diyos, alam mo na isang iglap, pwedeng kunin ng Diyos sa iyo ang lahat ng bagay. Pwedeng mawala. Kaya anumang meron ka ngayon, iingatan mo, mamahalin mo dahil kaloob ito ng Diyos. Amen? So, bawat isa sa atin, mararanasan natin ang kabutihan at ang kagandahang loob ng Diyos kung tayo ay nagtataglay ng mababang kalooban. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya po ang mga taong may bababang kalooban, ito yung mga taong may pag-asa sa Panginoon. Ang inaasahan lamang ay ang Diyos. Kayo ba? Umaasa ba kayo sa Diyos? Sino dito umaasa sa Diyos? Taas ang kamay. Yan. Sa mga nanonood ngayon sa live, sino dyan ang mga umaasa sa Diyos? Ayan. Marami din sa kanilang umaasa. Lahat tayo, inaasahan natin ng Diyos kasi alam natin na wala tayong magagawa malibang tulungan tayo ng Diyos. Amen? Palakpakan natin si Yahweh El Shaddai. Kaya nga po, sa taon na ito, ang tawag sa atin ay Pilgrims of Hope.
Ha? Tayo ay mga manlalakbay ng pag-asa. Ibig sabihin, naglalakbay tayo sa buhay, taglay ang pag-asang kaloob ni Kristo. Pero bakit napakaraming Katoliko, ang nasa taon na ng hubileo, taon ng pag-asa, ay pag tiningnan mo yung mga mukhang walang kapag-apag-asa. Bakit kaya? Walang kapag-apag-asang magkaasawa, walang kapag-apag-asang gumanda ang buhay. Bakit kaya ganon? Kasi laging ang bukang bibig malas. Laging ang bukang bibig masama. Laging ang bukang bibig negative. Kaya sa gawain ng Panginoon, positibo dapat ang isip. Kaya tayo mga manlalakbay. Sabihin nyo nga, manlalakbay ng pag-asa. So, kapag manlalakbay ng pag-asa, tayo ay lumalakad sa buhay na punong-puno ng pag-asa. Ang pilgrimage po ay hindi outing. Hindi ito tour. Ang pilgrimage po ay, holy journey. Sabihin nyo nga, holy journey. Naglalakbay na may pag-asa. Hindi ko po alam kung ito'y naipaliwanag na sa inyo ng maayos no mga nakaraang linggo sa mga nag-talk o hindi pa. Kaya kanina, tinatanong ko si Brother Ray, sabi ko, Brad, naipaliwanag ba yung tungkol sa Holy Doors? Ano ang alam nyo tungkol sa Holy Doors? Sige nga, examination tayo. Nasaan ba ang Holy Doors? Andun sa 2 pasilyo, andun. May litrato pa ni Pope. Tawag doon Holy Doors. Ang Holy Doors ay binuksan ng simbahan bilang hudyat ng pagsisimula ng taon ng hubileo. Tuwing ilang taon ginaganap ang Jubilee Year? Ilang? Sige nga, hayaan ko kayo mag-research ngayon. Check nyo. Kailan? Kung ako po ay hindi nagkakamali, every 25 years. Kasi huli itong ginawa yung Jubilee Year noong Millennium. Year 2000. Kung hindi ako mali, every 25 years ginagawa ang Jubilee. Kaya sa buhay mo ngayon, kung nabuhay ka at manapang abutin ka ng 75 years old, 3 Jubilee Year ang mararating mo. Kung di ka man pala rin, 2 lang. Kasi 25-25. Kung natodas ka ng 53, ay di 2 lang na abutan mo. Kung inabot mo 100, naka-4 na jubilee ka, centenaryo ka. Diba? Centennial. Now, ang tanong ko kanina ay ito. Ano ang kaugnayan ng jubilee niya sa Jubilee Door? Nagbukas ng pintuan ng simbahan upang tawagin ang mga mananampalataya na magbalik loob sa Diyos at tanggapin si Kristo sa kanilang buhay. Kapag po kayo ay pumasok sa Jubilee Door o sa Holy Doors tulad ng simbahan, hindi po nawawala ang kasalanan ninyo sa pagpasok doon. May nadinig ako noong isang araw na kapag ikaw ay pumasok sa pintuan, lahat doon ng kasalanan mo mawawala. Ay, sus Marios, ay di araw-araw ako magpasok-labas doon. Hindi po nawawala ang kasalanan sa pagpasok sa Holy Doors. May nag-talk ba dito na sinabi, mawawala kasalanan? Ala. Okay, very good. Kasi pag hindi, sisintensyahan ko yung preacher. So, hindi nawawala ang kasalanan dahil pumasok ka sa Holy Door. Ang pagpasok sa Holy Door ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon upang tanggapin ang grasya ng Diyos. Sa paanong paraan? Ang tao, kapag tayo po ay nangumpisal, pinatatawad tayo sa lahat ng ating kasalanan. Yung kinumpisal mo, pinatatawad ng Diyos. Okay? Buksan nyo isip nyo, para malinaw sa inyong lahat. Alam nyo, napakaswerte ng mga anak ni El Shaddai kasi sa iba hindi pinapaliwanag to. Pero dito, at least alam natin. Hindi kasi po pwede, yung pasok ka ng pasok doon sa pinto, hindi mo na maalam bakit ka pumapasok doon. Akala mo, pagpasok mo, gaganyan ka pa. May paamoy-amoy ka pa, akala mo nawalay kasalanan mo. Hindi. Okay.
pumasok sa Holy Door. Pagpasok natin sa Holy Door, ito po ang tandaan ninyo. Sa pagpasok diyan, tumatanggap tayo ng tinatawag na plenary indulgence. What is plenary indulgence? In the Catechism of the Catholic Church, dalawa po ang indulhensya ng simbahan. Isang partial at isang full. Okay? Ang partial, kalahati. Yung full, plenary, from the word plenary. Buo, absolute. Sa simbahan po, ang plenary indulgence na absolute ay ipinagkakaloob lamang tuwing Divine Mercy Sunday. Ulitin ko, ang plenary indulgence ay ibinibigay ng simbahan every Feast of Mercy on the Divine Mercy Sunday, which happens every first Sunday after Easter. Okay? Binibigay yan. Kaya sabi ng Panginoon kay Sister Faustina, sino man na mangungumpisal at tatanggap ng banal na komunyo sa araw ng pista ng awa, tatanggap ng ganap na kapatawaran sa kanyang mga kasalanan at sa mga kaparusahang kaakibat nito. Okay? So, ibig sabihin, nangumpisal ka, pinatawad ka. Question, lusot ka na ba sa impyerno? Yes. Anong saysay na nangumpisal kung di ka pala lusot sa impyerno? Ha? Nga lahat? Oh, hindi alam. Nga nabuhay. Teke, nga. Tanong, nangumpisal, pinatawad ka? Yes. Lusot ka na sa impyerno. Kasi nakumpisal ka. Maliban na lang kung may natira. Sabi, ay, may natira na iwan. Or, nagkunwari ka sa pangungumpisal. Yung bagang, may tinago ka pa, hindi mo sinabi lahat. Pinili mong tago. Ay, nakakahiya kay Father, kilala ako, ganon. Ha? So, may naiwan ka, may pinlano ka pang masama. Ay, dagdag na naman yon. So, lusot ka sa impyerno kapag ikaw ay pinatawad ng pari. Pero, yung punishment ng kasalanang ginawa mo, hindi ka lusot. Maraming hindi alam to. Sa mga nanonood po ngayon, ha? Malinaw to, malinaw. Ha? Ayan, pakinggan nyo mabuti. Kapag nangumpisal ka, lusot ka na sa impyerno. Pero hindi ka lusot sa consequences ng kasalanan ginawa mo o yung kaparusahan ng kasalanan mo. Kaya kung mapapansin ninyo, si Moses, pinatawad ng Diyos. Pero hindi siya nakatungtong sa lubang pangako. Bakit? Dahil lang sa kasalanan ng pinukpok ng 2 beses yung bato. Ha? Si King David, dahil sa kasalanan niya kay Bathsheba, pinatawad ba siya ng Diyos? Pinatawad. Pero yung consequences ng kasalanan, inaane yon. Ganon din po tayo. Kapag tayo ay nangumpisal, tayo'y pinatatawad ng Diyos. Pero yung consequences ng kasalanan, iyon ay pagbabayaran natin. Kaya nga, ang tawag sa kasalanan ay utang. Kaya minsan minatatawa ko yung mga matatanda, patawarin mo po kami sa aming mga utang para ng pagpapatawad sa mga nagkautang sa aming kada-idaing utang. Ha? Yung utang kasi, may babayaran ka pa. Kaya may consequence. Now, ano ang ginagawa ng indulhensya na binibigay ng simbahan? Ang simbahan, brothers and sisters, kay mapalad tayo mga Katoliko, Church is the dispenser of grace of God. Siya ang dispenser. Ano yung dispenser? Ha? Nagpapaagos, nagbubuhos, nagbibigay ng mga biyaya ng Diyos. Kaya nga, kapag ikaw ay hindi na konektado sa simbahan, problema mo kung saan ka hahanap ng dispenser. Sapagkat ang simbahan ang nagdi-dispense ng mga grasya ng Diyos. Now, sabi ko kanina, 2 uri ang indulhensya. Isang partial at isang plenary, full. Pag ang simbahan ay nag-declare ng full,
Ibig sabihin, pag sinunod mo ang tinuro ng simbahan, linis lahat yung iyong temporal sins. Linis lahat. Naintindihan niya? Yung kaparusahan na dapat ay tatanggapin mo at pagdudusahan mo, papawiin na yun ng Diyos. Kasi kapag tayo po ay humingi ng tawad, pero hindi natin nakumpleto yung temporal natin dito sa lupa, anong gagawin? Pagbabayaran mo yon. Kaya po diyan papasok ang purgatorio. Okay? Lahat ng may temporal sin na hindi nakapagbayad pero pinatawad, nandun. Bakit ka nasa purgatorio? Kasi lilinisin ka. Kasi sabi ng Biblia, walang marumi na papasok sa kaharian ng Diyos. Kaya pupunta ka ngayon sa purgatorio at dadaan ka sa purification. Maglilinis ka ngayon doon. Okay? At kung ilang taong ka doon, si Yahweh El Shaddai lang nakakaalam. Kaya nga tayo'y nananalangin para sa mga kaluluwa sa purgatorio. Pero ang problema, ayaw paniwalaan ng ibang relihiyon ang purgatorio. In fact, for that matter, nung panahon ni, sino yon? Si Martin Luther, meron silang aklat sa Biblia na ayaw nilang tanggapin kaya tinanggal nila. Ito yung pananalangin sa mga yumao sa Book of Maccabees. Tinanggal nila yan. Kasi they don't believe in the dead na ipagdadasal. Kasi para sa kanila, ang namatay, finish. Pero sa Katoliko, tinatanggap natin yan kasi alam natin na ang mga namatay, hindi na nasusunog at namamatay ang kaluluwa, buhay yun. At yun ang ating pinananalangin. Now, pagpasok nyo dyan sa holy door ng simbahan, may kailangan kang gawin para tanggapin mo yung absolute pardon sa iyong mga temporal sins. At anong gagawin mo? Sabi ng Santo Padre, ni Holy Father, anong gagawin? Bumisita sa holy door. Ano pa? Pananalangin ng intensyon ng Santo Papa. May gagawin ka. At ang isa pang tinuro niya, pagbibigay ng limos. Charity. You have to do an act of charity. Because charity is a corporal works of mercy. Amen? Amen? Kaya nung Pasko, sabi ko sa inyo, tumulong tayo sa mga nangangailangan. Kasi dagdag yun. Pambawas yun sa kasalanan na pagdudusahan mo. Kaya kapag ikaw ay maawain, kaaawaan ka rin. Kaya po ang simbahan tinuturo ang pagbibigay sa mga mahihirap, pagtulong sa mga dukha. Kasi sa pamamagitan noon, nababayaran na natin yung temporal sins na po pwedeng maging kaparusahan sa atin. Naglilinis na tayo sa ating mga anong kasalanan? Sa ating mga parusa. Malinaw. Malinaw. Okay. Kaya pagpasok sa holy door, may gagawin. Ang batas ng simbahan, 21 days before kang pumasok sa pinto or 21 days after mong pumasok sa pinto, kailangan kang mangumpisal. Kita niyo? Kailangan kang mangumpisal. Kung pasok ka ng pasok, di ka man nangungumpisal, wala. Useless. Okay? May binabasa pang dasal doon sa may pinto. Okay? Kahit basahin mo ng basahin yun, kung di ka naman mangungumpisal, wala. Wa-epek. Nasabi ko sa inyo. So, mangungumpisal, papasok sa pinto, gagawa ng gawain ng awa, at mananalangin sa intensyon ng Santo Papa. Those are the requirements to obtain plenary indulgence. Ano uli ang plenary indulgence? Ha? Ano? Ha? Absolute. Diyos ko, haba ng pinaliwanag ko. Nga uli. Makit ulo ko dun, Parang yung preacher na nahirapan. Tapos ko ipaliwanag. Ano yun? Patatawaring lahat ang iyong mga kaparusahan.
tatanggalin, lilinisin kapag nakasunod ka sa gawain ng plenary indulgence. Pero may pinakamabigat sa plenary indulgence, ha? Ito yung pang-apat. Ito yung grand finals. Iiwas ka sa mga gawaing masama. Yun ang problema. Paano ka iiwas sa gawaing masama? Hanggang ngayon nga, kulasisi mo, di mo maiwan. Paano kaya yun? Yung jowa mong Arabo, hanggang ngayon, di mo maiwan. Paano ka tatanggap ng plenary indulgence? Kailangan iiwas ka sa masama. Amen? Parang mahirap, Kasi lahat tayo prone talaga dun eh. Pero alam nyo ba, walang mahirap kung tutulungan tayo ng Panginoon. Kaya kung hanggang ngayon di ka makaiwas, brother, tao ko, oo nga, sige, tao ka na, naintindihan kita. Pero pilitin natin. Pilitin natin. Amen? Asawa ka sa Pinas, may asawa ka dito, tutuwa ka ba nun? Tawag sa'yo, doble mukha. Palakpakan natin ang Panginoon. So, malinaw. Naintindihan mo ba? Very good. Naintindihan na. Kayo naintindihan nyo. Sigurado, magtatanong ako mamaya uli. So, balik tayo. Nawala na tuloy ko sa topic. Haba ng pinaliwanag. So, 3 katotohanan ng pananalig bilang regalo ng Diyos. Hinihingi o dinidemand ng pananalig na kilalanin natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. So, bawat isa sa atin, pinagpala ng Diyos. At bawat isa sa atin, dumadaan tayo sa himala at pagpapala ng Panginoon. Kaya nga po, may bagong taon. Ngayon ay 2025. Anong buwan ngayon? Question, bakit may month of January? Parang kanta lang yan. Let it be, let it be, let it be, let it be. Matapos ang letter B, letter C. So, walang katapusang letra kasi sunod-sunod. Ganun lang din yon. May month of January kasi may dinaan ng December, may parating na February. Yun lang yun. Ganun kasimple lang yun, no? So, ang month of January, brothers and sisters, ito po ay mula sa pagan god na si Januarius. Kilala niyo ba si Januarius? Sabihin niyo nga, Januarius. Diba? Ang sarap pakinggan. Januarius, Parang slang na slang. Sino si Januarius? Ito po ay isang pagan god na may 2 mukha. Kaya nga, naging January siya. Kasi yung mukha ng kabila ay sa lumipas. Yung mukha nga dadating, yung darating sa hinaharap. Kaya Januarius. Pero sa ating mga Kristiyano, may pinaniniwalaan tayo na 2 mukha rin. 2 mukha ng nakaraan at isa pang mukha ng paparating. Bakit? Kasi alam natin na yung mukha ng nakaraan ay hindi na natin maibabalik. Pero maaari nating ipagpasalamat ang lahat ng bagay sa Diyos na dumaan kasi nangyari na yon. At umasa tayo na yung nakaraan ay kayang magbago ang pangit. Umasa. Hoping. Hope. Yung darating din from January, yun din ay buwan ng pag-asa. Umaasa tayo na gaganda ang takbo ng ating buhay, gaganda ang takbo ng ating pananampalataya kasi may inaasahan tayo. At ang pag-asang yon nakasandig kay Kristo, lalo na tayo ay mga pilgrims of hope. Di ba? Pilgrims of hope, sigaw nyo nga. So, ibig sabihin, yung 12 buwan na dumaan at 12 buwang papaparating, ito ay buwan na punong-puno ng pag-asa. Amen? Dahil kasama si Kristo. But I will tell you this, brothers and sisters, without the Lord, we are hopeless. Hopelessly devoted to you.
Kapag wala ang Panginoon, ikaw ay taong walang kapag-apag-asa. Ikalawa, nakadepende ang pananalig sa Diyos sa generosity ng Diyos. Yahweh El Shaddai is a generous God. That's why He is a God who is more than enough. The God who is powerful. The God of everything. The God of impossible. Bakit tayo mananalig sa Diyos? Kasi lahat ng bagay nasa sa Diyos. At sino mang nasa sa Diyos, nagiging alulod at daluyan ng pagpapala ng Panginoon. So faith is all about God. Sa Diyos lang ang pananampalataya. Kaya kapag sa panahon ngayon, naging anak ka ni Yahweh El Shaddai, at weekly kang nakikinig ng salita ng Diyos, may itinatanim sa iyong salita ng Diyos linggo-linggo, nagsisimula ang iyong paglago. Sana lahat lumalago. Hindi nababansot. So, nagsisimula ang lumago. At sa pagsisimula ng paglago, lumalago rin ang ating pananalig sa Panginoon. Nakangiti kayong dalawa dyan. Ha? So, kapag lumalago din ang pananalig. Pag lumago ang pananalig, lalago ang kaalaman, lalago ang pagkakakilala, at lalago din ang experience natin kay Yahweh El Shaddai. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. At bawat isang lumalago, dapat alam ninyo bakit tayo nandito. Bawat isang lumalago, dapat alam ninyo bakit tayo nasa gawain ng Panginoon. Nandito tayo kasi nais nating maunawaan ang kalooban ng Diyos. Nasa gawain ka ni El Shaddai kasi gusto mo, matanto mo, ano ba ang will ng Lord in my life? Ano ba ang kalooban ng Diyos sa buhay ko? Kaya ang taong lumalago, nakakaunawa yan sa kalooban ng Diyos. Marunong manahimik, marunong mag-contemplate. Kaya kung nahihirapan ka, brothers and sisters, sa problema mo ngayon at nawawalan ka ng pag-asa, hindi yan paglago. Kung sa buhay mo ngayon, hirap ka na, at pero hindi ka makakapit sa Diyos kasi wala kang tiwala sa Kanya, hindi po yan paglago. Tandaan po natin, hindi natin mauunawaan ang kalooban ng Diyos kung hindi tayo lumalago sa Panginoon. Kaya ang gawaing ito ay pagpapalago. Ito ay training ground ng mga taong nais maging mga mananagumpay. Kaya nga, nung pumunta tayo dito, mga talunan tayo. Pero ngayon, sa tagal mo sa gawain, dapat ngayon nagiging leader ka na, nagiging council ka na, nagkakaroon ka na ng pwesto dito sa gawain. Kasi alam mo na sa iyong paglago, may pwede kang ibigay. May pwede kang ipaglingkod, may pwede kang i-contribute, hindi ka lamang attender. Ha? Kailangan may pwede kang gawin. Kaya natutuwa ako nung kagabi, may nakita akong mga attender natin doon sa Sinulog. Sabi nila, Brad, nandito po ako. Ayaw, nandiyan ka nga. Natuwa ako kasi sabi ko, tingnan mo, kahit di siya worker, nandun siya. Kasi siguro akala niya maganda siya magbuhat. Adi sige, magbuhat. Pero malaking tulong. 'Di ba? So, may nagagawa, may kino-contribute. At ang tao po, brothers and sisters, na kayang magbigay para sa Panginoon, ay yung taong na-renewed na ang isip. Yung nabago na ng Panginoon ang isip. Without God renewing our mind, hindi po natin magagawang sumunod sa Panginoon. Hindi natin magagawang magbigay ng kaloob sa Diyos. Kasi hindi tayo naniniwala doon sa sinasabi ng Bible. But with renewed mind, tandaan po natin, magagawa nating sumunod sa kalooban ng Diyos. At ano ba yung renewed mind? Pag nagbagong puso, nagbagong isip, tema ng ating 14th anniversary, ano mangyayari sa tao? Yung pattern ng buhay mo ngayon, isinusunod mo sa pamantayan ng Diyos. Hindi na tayo taong mundo, kundi tayo ngayon ay mga taong kay Kristo. Sa aga talaga na ito nagising. Parang nagkukundapan yung mga mata, tinutukuran na. Sige, bilisan na natin. Ikatlo. Tatalunan ko na yon. Katlo, kinakailangan sa isang matibay na pananalig ang relasyon at partnership sa Diyos. May partnership.
So, faith is strengthened in love. Ang pananampalataya ay napagtitibay ng dahil sa pag-ibig. Nang dahil sa pag-ibig, napatitibay ang dahil sa pag-ibig. The more we know God, the more we understand what He wants in our lives. At ano ang gusto ng Diyos sa buhay natin? Pagpalain tayo sa buhay na ito at makasama tayo sa buhay na walang hanggan. Now, bakit ko sinabing faith is strengthened in love? Tandaan natin ang kasabihan, kung nasaan ang puso mo, naroon ang pagmamahal mo. Naroon ang care mo. Diba? Kapag ang puso mo ay nasa iniibig mo, mamahalin mo yan. Aalagaan mo yan. Hindi yung pag naging asawa, sisigaw-sigawan mo na. Amen? Iyan ang buhay. Kailan minsan baliktad parang babae pa ata naninigaw ngayon sa lalaki. Malakas ang eme. Mukhang nasigawan ka kanina. Alam nyo, ang asawa nyo, mahalin nyo, huwag nyo sinisigawan. Kayo namang mga lalaki. Buntalan yata ito. Ang sabi ng Bible, mahalin. Sabi ng Bible, alagaan. Diba? Hindi sinabi doon, sigawan, bulyawan. Woo! Hindi sinabi yon. Why? Because faith is strengthened in love. The more you love, the more chances of winning. Sabihin mo, kung ano ang mahal mo, naroon ang puso mo. Sino dito ang mga broken-hearted? Ay, ako meron na ako. Alam niyo kung sino sa akin? Si Yahweh El Shaddai. Number 1 si El Shaddai sa puso ko. Second. Number 3 na tayo, hindi second. Third na ito. Uli, tatanungin ko kayo, sino dito ang broken-hearted o na broken-hearted na? Yung mga totoo sa sarili, sino ang na broken-hearted na? Tingnan ko nga isa. Sa 2, 3. Okay. Sa usapin ng pananampalataya, sasabihin kong mga sinungaling kayong lahat. Bawat isa sa atin, mula ng ipanganak, we are all broken-hearted. Dahil ang dami ng sakit ang pumasok sa puso natin, ang dami ng paninira sa buhay natin, ang dami ng kung ano-anong dumaan at pinagdaanan natin. We are all broken-hearted. Pero nakatayo pa rin tayo. Why? Because of Jesus. Because of the Lord. Bakit because of the Lord? Because only the Lord Jesus Christ can repair our broken-hearted. Ang problema ng iba, hindi lang sila broken-hearted. Sila rin ay mga tinatawag na heartbreaker. Maraming ganyan. Hindi lang broken-hearted, hindi lang pampamilya. Mga heartbreaker. Sino yung mga heartbreaker? Yung marami kang pinagkasalahang tao sa buhay mo. You are a heartbreaker. So, only Jesus can repair our broken heart and those who are heartbreaker. Kaya ang panawagan sa atin ng araw na ito,
patatagin, palakasin, dagdagan ng Diyos ang ating pananampalataya upang mabuksan natin ang ating pusong ganap sa Diyos. Sapagkat sa isang bukas na puso, lalago ang pananalig at pagmamahal sa Panginoon. Lord, I want to be with you the rest of my life. Tumay tayong lahat. Awitin natin to. My soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you to storm the raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Faithful, you're my God. Hallelujah. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior.
Kung ano yung mga prayer request na nais nating ipanalangin sa Panginoon, mga bagay na nais nating itaas sa Kanya, and let's pray. Okay, taas natin ang mata sa Lord. Yahweh, sa araw na ito, nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat minsan pa itinuruan mo kami at binigyan ng pagkakataon upang kausapin ang aming mga puso. At ngayon humihingi sa iyo na patatagin, palakasin at dagdagan mo pa ang aming pananalig sa iyo. Panginoon, walang bagay na hindi magagawa ang isang pusong nananalig at nagtitiwala sa iyong kapangyarihan. Kaya't sa araw na ito, dalangin ko po na muli mong iunat ang iyong mapagpalang kamay at hipuin ang lahat ng mga prayer request na itinataas namin sa iyo ngayon. Hipuin mo ang buhay ng aking mga kapatid na naririto, humihingi ng iyong awa, humihingi ng iyong habag at humihingi ng iyong tulong. At dalangin ko po na sa araw na ito, tanggapin namin ang mga biyayang nagmumula sa iyo. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng biyayang kaloob mo sa amin. Salamat sa buhay, salamat sa kalakasan, at salamat sa panibagong araw na ito na pinagkakaloob mong punong-puno ng pag-asa. Ipinagpapasalamat namin ito, Panginoon, sapagkat alam namin na sa bawat sandali ng buhay namin, naglalakbay kaming kasama ka namin. Lord, kailangan namin ng malaking pananalig. Kailangan namin ng matibay na pananampalataya. Now, brothers and sisters, nais kong kayo ang dumalangin sa Panginoon. Ang panalangin natin ngayon, sisimulan natin in a word, Lord, increase my faith because. Then, ibulong nyo lahat sa Panginoon kung ano yung gusto nyong hingin sa Kanya nang dahil sa katatagan ng pananampalataya, alam nyong ipagkakaloob sa inyo ng Panginoon. Let us begin, Lord, increase our faith because ang lahat ng ito ay aming inaangkin at ipinagpapasalamat, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Baba mga dala ng kamay. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, napasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa at para ng sa langit. Ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. Pintulot sa tukso, tigyan mo kami sa lahat ng sama. O Maria, ipinaglihing walang sala, panalangin mo kaming dumudulog sa iyo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam niyo po bang yung pananalangin ng banal na rosaryo, yun din ay kasama sa plenary indulgence. Nakapaglilinis yun ng kaluluwa. Okay? So, may announcement pa ba tayo? Parang nanawa na sa dami ng sunod-sunod na announcement. Ang buong council po ay nagpapasalamat and we congratulate those who joined the Sinulog today. Ito ay isang matagumpay na paghahanda, isang matagumpay na preparasyon, at lahat kayo at tayo ay nagtagumpay sapagkat sinamahan tayo ng Panginoon. Sa mga nag-organize, lalo na yung dumanas ng kutakot-takot na sakit ng ulo, may mga umiyak, may mga kung ano-ano pa, I want to congratulate you from the bottom of my heart. Job well done, sabi ng Panginoon. Pagkasama natin si Yahweh El Shaddai, lagi natin tandaan, may pananalig tayo. Sigaw nyo, Lord, increase our faith. Lord, increase our faith. Isa pa. Lord, increase our faith. Isa pa. Lord, increase our faith. At pagka Yahweh tayo lagi nakasandig,
tandaan natin, wala na tayong hahanap-hanapin pa. Amen. Kasi si El Shaddai ang ating kasama. God bless you.